Eto na naman tayo. Pakinggan na naman natin si Mr. Ato or Doc Ato, naturopath, regarding Almoranas. Okay? Tingnan natin kung ano opinion ng naturopath. I'll be honest, ang Almoranas or hemorrhoids, wala akong pwedeng ipainom sa'yo para gumaling yun. Wala. Okay. Ang Almoranas kasi may dilation siya ng mga vessels mo or veins sa may daluyan ng dumi. We call it hemorrhoids in English. Okay? Now, nagkakaroon ka ng Almoranas kapag may excessive straining or may mga problema na rin, nagkakaroon ng weakness yung blood vessels, nagda-dilate sila because of stasis or meaning hindi maganda yung pagdaloy ng dugo. Kadalasan din yan kapag madalas kang umiiri kapag tumatay ka. Okay? Gamot na kailangan, wala naman akong directly nakapag-provide nito, pero there are supportive na pwede natin i-provide sa pasyente. Okay? So, supportive na treatment. Okay? Una dyan is correcting the patient's diet. Number 1, you have to have a high fiber diet para lang din mabilis bumaba yung kinakain natin. Mabilis mag-transit ang mga kinakain natin. So, saan ang source ng mataas sa fiber? Kumain ka ng gulay, kumain ka ng prutas. Okay, it make your plate, at least half of it, filled with high fiber meals. So, dapat meron pa rin gulay. Huwag puro karne. Okay, mga Pilipino kasi mahilig sa karne. Diba? So, high fiber diet, pwede ka rin mag-take ng psyllium, pwede rin yun. Okay, psyllium husk, 1 cup, dilute mo siya once a day in the morning para lang din magkaroon ng fiber ang iyong kinakain. Make sure na kakaroon ka ng fiber on every dietary meal or preparation na meron ka. May average tayo, at least more than makapack ka ng at least 30 grams of fiber. So, paano nyo makukuha yun? Pwede ka rin makipagtulungan sa isang doktor para malaman natin o ma-attain natin yung dietary fiber goals natin. Pero balik tayo kay Mr. Ato or Doc Ato. If it is the inflammation of the rectal tissue, the final solution is surgical procedure, ino-opera. Okay, ang mga Almoranas kasi may mga stages yan. Sabi ni Doc Ato is surgical stages na lang ito. Now, I beg to differ kasi kapag let's say early stages pa lang na Almoranas, pwede mo pa rin naman ito ma-provide ng preventive care na hindi umabot tayo sa surgical. As long as you stick with the advice of a doctor. Una, huwag masyadong mag-overstrain or umiri kapag nasa banyo, number 2, kasi it will further increase yung pressure and it will further increase dilatation ng mga ugat sa daluyan ng tae, no? Another thing is, kung mahilig ka sa processed food or highly salt food at less ang fiber, yun nga, medyo bulky ang stool, nagpo-push or nagpo-promote siya ng straining. So, yun ang kailangan natin baguhin. Another thing is prolonged sitting and lack of physical activity. Kasi kapag wala kang physical activity na maayos, blood will not circulate properly and eventually it will cause stasis or pagbagal ng paggalaw ng dugo sa katawan. So, mas mainam na meron kang exercise para makaiwas na din sa mga Almoranas. Another thing is you have to control your weight. The most important thing is having a controlled weight lessens the pressure sa abdomen to have increased abdominal pressure because of, belly fat, no? So, importante na makontrol at ma-maintain natin ang weight natin moving forward. Now, operation, that will always be an option. The final definitive treatment kapag hindi na nare-reduce, meaning hindi na naibabalik sa loob at nagiging painful na siya, nagkakaroon na siya ng bleeding yung Almoranas mo, or hindi na nakakatulong or nakaka-function na naibabalik at nagiging sagabala siya sa trabaho mo. Kaya ka nagkakaroon na ng plans for surgery. Okay? So, hindi naman lahat operahan. You have to provide also supportive care at the early stages. So, medyo extra ko dun sa sinabi ni Mr. or Doc Ato. Talaga. Okay? Pero pwede naman nating malimitahan o magkaroon ng lunas pansamantala na wag mamaga lang. Ano yun? Okay. Suog. Ha? Ano sabi niya? Alam niyo suog?
Suod? mainit na tubig sa Arenola o sa Planggana, lalagyan lang ng Himalayan salt. Ilalagay lang sa mainit. Okay, that is a bit funny, and syempre, well, in medical field, in our practice, may mga ganito din na similar siyang practice. We call it hot seats bath, okay, or hot seats bath. Nagbibigay tayo ng kumuha tayong palanggana with lukewarm water, medyo maligamgam na tubig, and then pinapaupo natin yung pasyente na may pain, lalo na sa perineal area. Pinapagawa namin ito lalo na sa mga pasyente na post-surgical ng perineum, like yung mga buntis, nibigay din namin yan para lang din ma-ease yung inflammation, and syempre sa mga may almoranas. Pero hindi mo namin kailangan ng Himalayan pink salt. Okay? There is no evidence na bakit kailangan mo ng Himalayan pink salt. Very specific pa siya doon, Himalayan pink salt. Ano to, gagastos ka ng sobrang mahal para lang sa upuan mo ang tubig na may alat? Okay, no, just lukewarm water is enough. Okay? It's absurd and unnecessary. Okay? Unnecessary. It's better to correct your diet and correct some lifestyle changes rather than to follow that, I don't know, anong type ng advice yun. Suog, nakakatanggal yun ng inflammation. Bakit ba hindi na kayang pagalingin ng Almoranas, Doc? Okay. Okay. Basically, Gusto natin pakinggan to. Bakit hindi na daw kailangan pagalingin? Or, logically speaking, basically, ang logically speaking, Almoranas ay ang Almoranas ay inflammation of the rectal tissue, pamamaga ng dulong bahagi ng rectum ng okay, I have to correct that. Hindi yung rectal tissue ang namamaga sa almoranas. It is the dilatation of the veins and the blood vessels sa may rectal area. Okay? Nagkakaroon ng dilation doon because of stasis ng dugo. Okay? Sa daluyan ng poops. Okay? Kasi highly vascular yon. And kaya nagkakaroon ng dilation dyan is kapag nagdadagdag tayo ng pressure, naiipit ang blood flow. Pag naiipit ang blood flow, nagkakaroon ng dilatation ng mga ugat sa may puwitan. Okay? It's not the inflammation of the rectal tissue. Ano yun? Paano saan nakuha yun? It is very different from the definition. Okay? Pag ako, inedit ko to, papakita ko sa inyo ano itsura ng image of an almoranas because it's more on blood vessels. Hindi siya rectal tissue. Guys, hindi rectal tissue. I'm not sure kung saan nanggaling sinabi niya. puwit. Okay? So, doon lagi dumadaan ang dumi. Dumi. Oh, syempre, yun naman, daluyan talaga ng dumi. Okay? I think yun lang naman yung sinasabi niya. Again, let me correct the words na binanggit niya. Okay, we don't need hot, lukewarm water na may salt. You just have to have a hot seat bath. Or, you have to correct your diet and control your weight. Avoid straining when you are in the toilet. And, syempre, almoranas is not the inflammation of the rectal tissue. It is, the dilatation of the arteries, the veins, or the rectal veins sa may daluyan ng dugo, ay daluyan ng poops during the time na nagkakaroon ka ng stasis at nagkakaroon ng increased pressure, nagkakaroon ng dilatation, and nagkakaroon ng bulging ng veins. Okay? Hindi yung rectal tissue ang namamaga. Okay? It's important to correct the cause of that hemorrhoids. Okay? Diet, physical activity, weight reduction, losing that belly fat. Okay? And have a decent amount of fiber in your diet. Hopefully may natutunan kayo, and tignan natin po yung mga next video si Mr. Ato kung tumatama na naman. Pero mukhang ngayon sa video na to, I'm not quite sure. Again, this is Doc Chris, your online family doctor, making medicine easy for you to have a healthy life.